Have a blessed Holy Monday po sa inyong lahat, aking mga kalakbay. Kung ako po ang inyong tatanungin, ay ito lamang po ay isang panuntunan or gabay. Ang una raw pong pamaniin mga kalakbay tuwing sasapit ang araw ng Kwaresma ay bawal daw pong magwalis sa loob ng ating tahanan. Sapagkat ang pagwawalis daw po sa loob ng ating tahanan tuwing sasapit ng Kwaresma ay sumisimbolo raw po di umano ng pagtataboy ng mga swerteng parating at papasok sa ating tahanan. Ang ikalawa pong pamaniin na nakaugalian po ng ilan po sa ating mga Kristiyano, di umano ay bawal daw po tayong masugatan sa anumang parte ng ating katawan. Dahil ito raw po ay sumisimbolo na kapag tayo raw po ay nasugatan tuwing araw ng Kwaresma, ay matagal daw po itong gumaling. Sapagkat wala raw po ang Panginoon, patay raw po ang Panginoon, at wala raw po sa ating magliligtas. Okay? Ang ikatlo pong pamanihin natin na dapat daw di umanong sundin, ay dapat daw po tayo po ay bawal mag-ingay. Huwag daw po tayo mag-iingay, lalo raw po pag sumapit ang Biyernes Santo. Ang ikaapat po na dapat daw po natin hindi gawin tuwing sasapit ang Kwaresma ay ito po yung bawal daw po tayong maligo tuwing sasapit ang ikatlong ng hapon or 3 o'clock in the afternoon. Bawal daw po tayong maligo sapagkat kapag tayo raw po ay naligo sa oras ng pagkamatay ni Jesus, ay tayo raw po ay mamalasin sa ating buhay. Ang ikalimang hindi raw po natin dapat daw pong gawin ay tuwing araw din po ng Biyernes Santo. Ito, ang mga masasamang espiritu po ay nasa ating paligid. Sasamantalihin po nila yung mga kahinaan ng bawat isa sa atin. At malakas daw po ang kanilang pwersa para maisakatuparan yung kanilang hindi magandang gawain. Ang ika-6 naman daw po na dapat nating hindi gawin tuwing sasapit ang araw ng Kwaresma ay ang tumingin tayo sa salamin. Sapagkat ang salamin daw po ay nagsisilbing portal ng mga masamang espiritu para po ay sila ay mapagtagumpayan nila ang masasama nilang hangawin sa mga tao. Ang ikapito naman po na dapat daw di umano nating sundin tuwing sasapit ang araw ng Kwaresma, mga kalakbay, ay ang paglalagay ng banal na palaspas sa ating mga tahanan, sa harap po ng ating mga tahanan. Sa paniniwala po ng mga Kristiyano na ang palaspas ay pantanggal ng mga malas at pantaboy din po ng mga masasamang espiritu o elemento na papasok. Ang ika-8 naman daw po na dapat nating gawin tuwing sasapit ang mahal na araw ay bawal daw po tayong kumain ng karne. Bagkus ang pagkain ng karne po ay pinapalitan na lamang po natin yan ng pagkain ng mga gulay, pagkain ng mga isda. Yan po. At ako po, inaamin ko po itong ika-9 na pamanhiin ito ay ginagawa ko po magpasa hanggang ngayon. Wala naman po kasi masama mga kalakbay kung tayo po ay susunod. Ito lamang po ay babala para sa ating lahat. At ang ika-10 pamaniin po na pinaniniwalaan ng Kristiyano ay ito po mga kalakbay ay tuwing sasapit daw po di umano ang araw ng pagkabuhay or during Easter Sunday, kapag raw po yung araw mismo ngayon ng Easter Sunday ay umulan, ito po ay nangangahulugang
maraming pagpapalang paparating sa atin. Yan po yung mga pinaniniwalaan po ng ilan lamang sa ating mga Kristiyano. At di umano rin po mga kalakbay ay ang pag-ulan daw po sa tuwing sasapit ang araw ng linggo o ng linggo ng pagkabuhay. Kapag raw umulan ay ito raw po ay nangangahulugan at pinaniniwalaan daw po na marami raw pong mga taong gagaling sa kanilang mga karamdaman. Mga kalakbay, ang mga nasambit ko pong mga pamanhiin, ito lamang po ay isang gabay, patnubay para sa ating araw-araw na pamumuhay. Ito lamang po ay gabay. Ang pinaka-importante ito, mga kalakbay, ay ang tunay po nating paniniwala at pananampalataya na meron po tayong iisang Diyos na tanging pinaniniwalaan.